sa kapangyarihan ng Panginoon. As fast as the soul resolves to act in accordance with the light given, the Holy Spirit gives more light and strength. Tayo ay patuloy na nag-aaral ng kanyang banal na salita. Habang tayo ay nakaka-receive ng mga liwanag, yung liwanag na tinutukoy dito yung bagong kaalaman. And nag-act tayo in accordance to that light na na-receive natin, isinabuhay natin yan, ay bibigyan niya tayo ng more light and strength. So kapag pala tayo ay may na-receive tayong katotohanan, hindi natin isinabuhay yun. Yung ating spiritual life ay eventually mag-shrink. Pero once we live to the light, live up to the light that He has given us, lalago tayo. Yun nga po yung unti-unti. Lahat po tayo nasa sanctification process. Oo, nagdadapa, minsan babangon. Ang maganda po dun ay patuloy. Madadapa, babangon, ganun na po, pero patuloy, hindi po downward. The grace of the Spirit is supplied to cooperate with the soul's resolve. So yun po pala yung maganda, no? Oo, mahina tayo lahat, pero kapag ang Holy Spirit ang tumulong sa atin, ay makakayanan natin yun. It is not a substitute for the individual exercise of faith. Andiyan yung Holy Spirit, pero hindi po yun substitute na hindi natin kailangan manampalataya. Kasi kailangan pa rin po yung willingness natin na mag-cooperate through our faith. Success in the Christian life depends upon the appropriation of the life that God has given. So, kaya nga patuloy tayo nag-aaral ng banal na salita at hindi natin kinuklose yung ating mind sa kung ano lang yung alam natin. Kasi patuloy tayong kailangang lumago. Kailangan natin patuloy na makareceive ng liwanag. I rejoice in the bright prospects of the future and so may you. So, paparating na naman po ang bagong taon na sabi dito ni Mrs. White-Eye. Siya ay nagaganap sa future or sa possible na mangyari sa future. Sana ganun din tayo. Be cheerful and praise the Lord for His loving kindness. Yan. Sabi dito, that which you cannot understand, commit to Him. So, may mga bagay daw pala po sa ating buhay na minsan hindi natin maintindihan. Pwedeng dahil hindi natin maintindihan bakit hinayaan ng Panginoon na maranasan natin. Pero kung hindi daw po natin maintindihan, ay ipaubayan na lang natin sa Panginoon. And then kung narinig nyo na po, di ba yung lahat ng questions natin, pagdating natin sa langit, ay masasagot po yun. He loves you and pities your every weakness. Yan. So mahal tayo ng Panginoon and kinakaawaan niya din yung ating mga kahinaan. He hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Hindi daw po masasatisfy si God if kung bibigyan niya tayo ng lesser blessing, yung mas kaunting blessing, than the blessing na ibinigay niya kay Jesus. Ayan. Ito yung ating greatest adversary ng soul, si Satan. Satan seeks to draw our minds away from the mighty helper. So, laging ganun po, no, kaya nga, minsan po na-realize niyo po ay, ang church, bakit kaya laging nakakaranas ng pagsubok? Minsan, magiging okay na sana, kaya na, tapos nandiyan na naman si Satan, gagawa na naman siya ng paraan upang magwatak-watak na naman ang church or magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Pero habang tayo po ay nandito sa mundo makasalanan, ay laging nandyan po yan. To lead us, lalo na, diba sabi ay, lalo na yung alam ni Satan na mamalapit ng dumating ang Panginoon, He will act mightily like a roaring lion, na kung sino yung handang ma-devour niya, yung mahina, niya, yung gagawin niya yung best niya para makuha yung mga yun. To lead us to ponder over our degeneration of souls. Ayan, yung isang way niya pala po, upang ma-deceive niya ang tao, ay yung ipaparealize niya sa'yo na ikaw ay makasalanan, na hindi mo kaya gawin na lumapit kay Kristo. But though Jesus sees the guilt of the past, He speaks pardon. Yun po yung maganda. No? Kahit gano'n ka man makasalanan, gano'n man kadilim yung past mo, ang Panginoon ay laging handa po yan. And He speaks pardon. Lagi po yung ready magpatawad. And we should not dishonor Him by doubting His love. Yun pala po, minsan, hindi ako magsisimba kasi napaka-makasalanan ko. Ang dami ko nagawa, ganito, ganyan. Pero, we dishonor God kapag iniisip natin na hindi tayo mahal ng Panginoon. The feeling of guiltiness must be laid at the foot of the cross. Kung ano man yung mga guiltiness natin dahil lahat tayo makasalanan, kailangan natin
ibigay yun sa Panginoon, sa paanan niya. Or it will poison the springs of life. Para pala sa atin magkaroon ng victorious life, para tayo ay lumago, ay kalimutan natin yung guiltiness natin, kung ano man yung mga makasalanan natin nagawa dati, para tayo ay makalakad ng panibago. When Satan thrusts his threatenings upon you, turn from them and comfort your soul with the promises of God. Di ba, Brother Jen, darating yung Jacob's trouble? Darating po, alam natin yan na in the latter part of this history, lalo na sa ating mga mananampalataya, darating yung time sa part kayo, habang persecution. Ayun, pag binuhos sa atin yung banal na spirito, ay minsan may time yung Jacob's trouble na hindi natin alam, parang nagigit tayo kung ligtas pa tayo, parang lahat na kasalanan natin na nagawa ng mga nakaraan ay lahat maalala natin, magre-recall sa atin. And parang mag-feel natin yung unworthiness natin na tumanggap na magbaligtas. Yun po, darating siya sa Jacob's trouble. When Satan thrusts his threatenings upon you, turn from them and comfort your soul with the promises of God. Kaya nga napakaswerte natin na meron tayong background sa may family tayo. Yung worship, napakahalaga po yan. Na kung tayo man ay nalulupay-pay minsan, may nagpapaalala sa atin yung mga narinig natin or nabasa natin about writing sa Bible or kay Mrs. White. The cloud may be dark in itself, but when filled with the light of heaven, it turns to the brightness of gold. Yan. Yung ating mga past man ay sobrang dilim. Pero kapag nagliwanag ang light galing sa langit, ito ay magiging parang liwanag na parang, alam niyo, yung gold. Makakita na po ba kayo ng ginto? Ayan. So, yun ay isang symbol na kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, yung light ng heaven, yun yung magliliwanag kung naman tayo makasalanan. God's children are not to be subject to feelings and emotions. Brother, parang feeling ko hindi ako tanggap ng Panginoon. Kasi sobrang makasalanan ako. Or may mga nagawa akong sobrang bigat. Yun pala ay hindi dapat natin pinapractice. When they fluctuate between hope and fear, the heart of Christ is hurt. Yan. Kaya nga, dapat tayo patuloy na magtiwala. Huwag nating pagdudahan ng pag-ibig ng Panginoon, ng kanyang pag-pardon niya sa atin, pagpapatawad niya. For He has given them unmistakable evidence of His love. He wants them to do the work He has given them, that their hearts will become in His hands as sacred hearts. Kapag pala yung gawain na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon na ginawa natin, para tayo ay nagiging sacred hearts. Parang we are like music para sa Panginoon. Every chord of which will send forth praise and thanksgiving to the one sent by God to take away the sins of the world. Yan, para kay Jesus, yung mga nagpagamit tayo ng ating sarili at gawain niya ay para tayong we are like music in His ears. Christ's love for His children is as tender as it is strong, and it is stronger than death, for He died to purchase our salvation and to make us one with Him. So kapag tayo ay nire-remind ni Satan na hindi ka papatawarin ng Panginoon, sobrang makasalanan mo, lagi nating alalahanin na mas stronger yung pagmamahal ng Panginoon kaysa sa ano pa man. So strong is His love that it controls all His powers and employs the vast resources of heaven in doing His people good. It is without variableness or shadow of turning, the same yesterday, today, and forever. Although sin has existed for ages, trying to counteract this love and obstruct its flowing earthward, it still flows in rich currents to those for whom Christ died. So, lagi natin alalahanin po na ang Panginoon ay same siya yesterday, kung ano yung pagmamahal niya dati sa atin, kung ano yung pagmamahal niya ngayon at tomorrow, same po yun. Hindi po siya magbabago. So kung iwanan ko ulit itong text na to, sabi dito ay, the cloud may be dark in itself, but when filled with the light of heaven, it turns to the brightness of gold for the glory of God rest upon it. So yun po yung ating topic, victorious life. So sana po lahat tayo ay mag-attain. Kasi sabi nga sa Bible ay,
na hindi naka-attain ng, hindi naging victorious, ay no one of that, or no one of that kind of person ay makakarating sa heaven. So kailangan po natin patuloy na pagsumikapan kung ano man yung ating mga daring sins, kung ano man yung mga kasalanan natin na kailangan pagsumikapan upang tayo ay makarating sa langit na bayan. Yun lamang po.